Okay. So mga kababayan, ay alam mo masaya ako, 'di ba? Iba yung aura ko ngayon dahil for 3 days o 4 days wala tayo tulog. At actually hanggang ngayon wala pa rin akong tulog mga palangga dahil talagang una-una ang dami nating kausap. Then talagang nagdasal, I'm not the type of person talaga na sobra akong yung tungkol sa sarili ko, hindi naman ako nagdadasal ng sobra na kung ano naman mga pangarap sa buhay. Pero talagang yung dasal ko dito sa nangyari sa ating kapwa Pilipino or KOJC family, talagang tumatangis at nadudurog talaga yung puso ko. Yung mga friends ko na mga they're religious, they have different faith, diba? I think the same faith, different churches, nakakausap ko at actually bago nag-release ng temporary protection or yung writ of amparo dito sa KOJC family natin, ay may kausap akong palangga ko, shout out kay Rolando, na sabi ko, you know what, sabi ko, huwag tayong sumuko, sabi ko pa, hindi tayo magpapakita ng ating kahinaan, bagkos, ipakita natin yung tapang, sabi ko, I know, sabi ko nga, palangga, ano ba yung ginagawa ng ating mga kapwa Pilipino, 'di ba? Inaharas sila. Ano bang kasalanan nila? Okay? So, dumating na ako sa point na talagang lagi ko tinatanong yung Diyos. In the last few days na ginagawa, nakikita ko inaabuso yung ating mga kapwa Pilipino. Tinatanong ko ang Diyos kung bakit inahayaan niyang mangyari ito. Pero again, nandoon ako sa paniniwala na may mga dahilan ng lahat ng bagay. May reason kung bakit nagkakaganito. And true enough, like few minutes namin pag-usap, talagang nagkaroon ng magandang balita. Although, okay, before that, basahin muna natin yung sinabi ni Attorney Israelito Torion ng Legal Counsel ng KOJC. Thank you, sir. Talagang isa rin napakabagaling na abogado at nakakatuwa. Sabi niya dito, the fight goes on. I think that sums it up. The fight goes on and I'm hoping and praying that we will prevail. I thought we have prevailed already. But then again, the police has another view on the matter. Okay, mga demonyo. Sabi niya, if you believe the declaration of Torre, there will be no human barricade. There will be no human barrier of the police there, and that any and all members can now come and go freely. At least there is a little development from that. But we were hoping really that they would disappear and leave the premises, but that did not happen because the contrary view of Torrerista. As what you've said, hindi ko naman siya pwedeng awayin kasi trabaho din niya. Yun. So we have agreed to disagree. So far ba, mga palangga, nandiyan pa sila? Kasi ayaw nilang lisanin sa kabila ng inuutos ng Korte Suprema na lumisan na sila. Lisanin na nila etong KOJC at bigyan na nila ng kapayapaan yung ating mga kababayan. Alam ko kasama din kayo sa talagang pagpuyat. Okay, for sure nakita nyo na, 'di ba? Yung desisyon, okay, ng RTC. Okay, ng RTC branch 15 of Davao City na pinapahawa na itong mga walang hiyang itong si Abalos dahil under niya ang PNP, ang si Abalos at yung PNP at lahat ng mga tarantadong polis. At ako naman masaya dahil nakita rin ako ng mga polis na kahit papaano matino na, pinaiikutan nung na happy-happy yung polis. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga yan, wala silang choice dahil takot silang mawala ng hanap buhay, takot silang magurgur din, at may mga pinapaaral silang mga anak. So, etong petition na ito ay pinal nila nung July 1 pa, at ngayon nga nagka-result na kung saan, na inatasan ng hukom, okay, ng RTC, na lumisa na nga ito mga walang hiyang pulis na ito. Pero tignan natin. Ayan, okay.
So ngayon, I think may hearing yata sa Senate na, pinagtatalunan ito. But ganun pa man, nakita nyo ba yung recent na interview ni Bangag Jr. na sinasabi niya, parang natin yung audio na I think hindi ko makuha yung buo dahil nakikinig tayo kanina, no, sa ating hearing. Okay, tignan natin. Ito. Sabi ng Bangag, pakinggan natin ni Bangaga, kayo na humusga mga kababayan. Lahat ng pumasok na polis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng filters. Wala kaming ginawang gano'n. So ano yun? Kaya mga putang ina. Okay, tinanong siya ng reporter about dun sa pangyayari sa KOJC. Ang sabi ng hayop na Bangag, wala daw silang ginamit na armas. Okay, pumasok daw na walang armas. Itong putang inang ito, kita po Bangag, nakita ng buong mundo, nakita ng buong sambayan ng Pilipino na may nabuwis na nga ng buhay. Naniniwala pa kayo dito sa authenticated Bangag na to? Nakita nyo harap-harapan, whether dilaw, pula, putika, at sinasabi niya walang nasaktan, walang nag-spray ng tear gas. Ikitang-kita na nag-spray. So naniniwala pa rin kayo, again, may mga kapulisan, mga military, mga katoliko, lahat ng relihiyon, katoliko ako, naniniwala pa rin kayo dito? Galing sa bunganga niya, ang nuknukan ng kasinungalingan ng authenticated Bangag na wala daw, hindi daw sila gumamit ng dahas o ng baril o ng ano pa mang mga weapon pagpasok doon. Tama ba yun? Nakikita nyo na, so parang gusto niya tayong papaniwalain, gusto niya tayong mahawa sa kanyang pagiging bangag na presidente. Pagiging bangag na tao, mga kababayan. So harap-harapan na binubudol kayo. Imagine niyo, nakita po ng inyong mga mata. Tumatangis kayong lahat. Hindi kayo nakatulog katulad ko dahil ayaw niyong bumitaw. Gusto niyong makita kung paano ang pangbababoy, panggigipit, lahat na po ng kasamaan ng grupo ni terorista. At utos ito ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas at ni Tambahudas na i-invade, okay, o i-take over ang propriedad ng ating mga kapwa Pilipino na they are belong to the KOJC. Pilipino po sila. Narinig nyo na, 3 araw, yung iba nagtatawa pa sa inyo, di ba? Tuwang-tuwa kayo, yung mga demonyo na katulad nitong ni Bangag, tuwang-tuwa kayo na sinasaktan yung kapwa nyo Pilipino. Tuwang-tuwa kayo na dinudumihan nila ang bakuran, ang loob ng bahay. Tuwang-tuwa kayo na binubungkal ng mga matauhan ni Bangag na mga teroristang pulis. Di lahat. Dahil again, may mga mababait doon na they're just following orders na labag sa kalooban nila. So nakita nyo lahat, binungkal, sinira, sinaktan, tinanggalan ng tubig, kuryente, tinanggalan ng ilaw, tinanggalan sila ng karapatan na magkaroon na matulog ng mahimbing, tinanggalan sila sa kanilang sa kanilang place of worship na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Sabi nga natin lahat na ang mga police like to serve and protect. Kitang-kita nyo kung paano binaboy. Nakita nyo ang haba ng mga armas. Nakikita nyo ano pa yung mga pinasok nilang armas sa loob. Tapos sasabihin ng buwaka ng inang Bangag na gobyernong ito, wala daw armas. Walang armas na inano doon, na nilagay. Kaya nga sabi ko, mga Pilipino, okay, ayoko na sigaw kasi for 3 days sigaw-sigaw ako, galit-galit ako, tsaka may natutulog. Okay? I'll try my best na hindi sumigaw, pero I will try lang. So nakikita ninyo, ando doon pa ba siya? Okay? Nando doon pa ba yung mga puki ng mga jutang ginimes? So gusto ko iparamdam sa inyo at buksan ang inyong mga isipan na nagtawa sa inyong kapwa Pilipino na okay lang sa inyo dahil sinasabi nyo na because you're not belong to that religious group. So natutuwa kayo. Kaya sabi ko, wala kayong pinagkaiba sa demonyo katulad ni Bangag. Harap-harapan po nagsinungaling. It's the same thing na pag sinungaling sa inyo na mayroong 5,500 blood controls na inispend sila ng 1 billion a month. Okay? Yun nga, hindi nyo pa nakita eh. Hindi pa siya
yung 5,500 controls hanggang laway lang eh. Laway, di ba? Hindi yun nakikita. That's very technical kasi ano yun? Titignan mo pa yung, di ba? Yung nakakakita lang yan, yung mga nasa gobyerno, na supposedly nga, dapat makikita natin yan na ipapa-publish siya. Nandiyan naman siguro sa website yan. But definitely, puro ghost project yan. Ang ibig sabihin, technical na nakikita mo, 5,000, very technical na kailangan halungkatin mo yung libro o yung website para makita mo yung 5,500 floods. Flood control rather. Pero itong mismong bunganga ni Bangag Jr. na sinasabi po niya sa inyo na walang pumasok na pulis na may armas. Kung naniniwala po kayo kay Bangag, ibig sabihin, bangag din po kayo. 1.4 billion araw-araw, sabi ni LC Rog. Yeah. Kung naniniwala kayo kay Bangag Jr. na hindi gumamit coerce o, walang, yung pag-abuso ng kapangyarihan in terms of, di ba, panunutok ng baril, pagtatali, pagsasakit, pagpapalo, yung sarili nga nilang pulis, binatuta nila ng bonggang-bongga doon, di ba, may nakita tayong video. Tapos gusto nilang, tinanggalan nila ng kahapon, di ba, kinonfiscate nila yung mga cellphones, pinatay nila yung mga CCTV, kasi ayaw nilang makita ninyo ang kahayupan ng gobyernong ito. Mga palangga, whether ikaw ay dilawan, sabi ko nga, dilawan ka, Muslim ka man, INC ka man, Katoliko ka man, KOJC ka man, Adventist ka man, atheist ka man, whoever you are. Bulag ka ba? Mag-a-agree ka ba kay Marcos Jr. na Addictus Benedictus, authenticated ang kanyang pagiging addict dito sa Amerika? Dito ko pina-authenticate, na sasabihin sa inyo, gusto nyo bang paniwalaan ng inyong mga anak itong putang inang bangag na ito na pumasok ang mga pulis doon sa compound ng KOJC na walang baril, na walang armas, na hindi nag-tear gas, na hindi binaboy ang mga sagradong lugar or place of worship ng ating mga kapwa Pilipino? Kung naniniwala ka at kumakampi ka sa pagiging bangag ng buwaka ng inang mamang itong Addictus, authenticated Addictus Benedictus, then maaring nagpupulburon ka rin, mga palangga. Di ba? Nakita nyo how much complete, ayun, sabi ni palangga, hindi ko na mabasa, Chinese ba yan o Japs? Complete full gear, okay? Negative daw yun palangga, hindi ko na lang babasahin, negative daw yun, yung karugtong ng ano mo, karugtong ng iyong message. Gusto na nila tirahin si VP. Mamaya tayo kay Inday Sara kasi exciting yun. Marami tayong mga exciting na pag-uusapan. Okay? Send all the videos to him. Palangga. Nakikita niya. Alam niya. Gusto niya lang kayong hawain ng kanyang pagiging bangag. Pagiging Addictus Benedictus. Ikaw, Marcos Jr. Ikaw, waka ng ina ka, hindi ka pa ma-OD para matapos na ang pambubudol mo, ang pambababoy mo, hindi lang sa mga kaibigang tumulong sa'yo, kundi sa bawat Pilipino. Whether troll ka ngayon, pero tanga ka kasi nagpapaniwala ka kay buwaka ng inang Junior. Imagine mo ang hinayo pa. Gagawin pa tayong katulad niyang bangag. Diba? Bangag ka ba? Ayan, nireport. Ito naman mga tanga, mga shongabels na mga mainstream media. My God, bangag din kayo. Kasi kung ako ang reporter nun, ako yung nagtanong, yun ang sagot sa akin, isasalampak ko, sir. O wag na, sir, dito naman siya isisir ko. Ako reporter, oy, utang ina mo kang bangag ka, ito ang ebidensya. Ano tingin mo dyan? Kami lang ba nakakakita at ikaw, yun na ang nakikita mo iba? May problema ka ba? Bulag ka ba? O bangag? No, I don't think bulag siya. He's bangag. Adik.
authenticated. I challenge them, giving them 3 days to file a case dito sa sinasabi nilang deepfake video. Pero hanggang ngayon, mga talawan ang mga ihodiputa. Diba? Brutal ang ginawa, abuse of power, police brutality ang ginawa ng mga hinayupak na grupo ni terorista. Dahil sa utos yan ni Abalos, ni Lisa Tanas, ni Tambahudas at ng Bangag. Palibasa, lahat kayo bangag ang anak kayo ni Satanas. Kaya ganun na lamang ang inyong pagbilog sa taong bayan. Kaya nga nakakalungkot kayo, yan, ng mga naniniwala kay Bangag, na wala namang armas. Oh my goodness. Something wrong with you. It's either kayo ay addictos din. Mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Umarap kayo sa salamin. Kung totoo ang sinasabi ni Bangag Jr., ni Marcos Bangag Jr., na araw-araw sumisinghot ng pulburon, dumudugo ang ilong, may naiiwang residue, tapos siya nang pinaniwalaan yung hinayupak na yan, na sumisira sa pang-araw-araw niyong buhay. Daw gago, hindi lang gago, daw bangag, na may salugsugon ang bulik niya. Anyway, mga palangga. Ano sabi? Kalintigid, siling ni Inofre. Ano na ba sila? Any update ngayon yung mga recently? Okay? Nandoon pa sila, may mga natitira, yung iba nagsiuwian na. But I'm so happy from the bottom of my heart, never akong magdasal sa sarili ko na sobrang taimtim. You know? Pero itong nangyayari, 3 days, kanina nga pala, kahapon na pala yun, nagka-event din dito sa Los Angeles, ang ating mga KOJC family at ibang mga palangga ko nandoon. Although biglaan yun, at I think nasa 200 views na tayo dyan sa ating Buljakan. Biglaan lang yun, hindi yung planado. Na-expect nyo po may mga susunod pang mga na mga pagtitipon. Sabi ni Miss Melba Sutcliffe, gawain nila ang magsinungaling. Yun na nga, mga kababayan. Sobrang sinungaling. At I'm very, very happy talaga na, alam mo yung pakaramdam natin, ganun di ba yung nararamdaman mo? Parang end of the world. Alam mo yung feeling na wala kang kakampi dyan sa Pilipinas dahil, hindi ako makapagsaya. Ganun pala yun, Well, pag may nangyari sa family mo or sa life mo, mahirap magsaya, di ba? So actually, ang hirap magsaya. Although, hindi tayo apektado kasi nandito tayo, o na isang bansa kayo, maayos kayo, nakakakain kayo, di ba? Pero ang hirap magsaya dahil sa bawat subo mo, sa bawat inom mo ng kape or whatever, hindi maiaalis sa isipan mo yung ginagawang pambababoy nitong gobyerno ni Bangag sa ating mga KOJC family. Bakit ganito yung feeling natin? Sino ba yung mga yan? Well, there are people, there are human being. Regardless kung ano yung paniniwala nila, religious belief nila. Regardless, sabi ko nga, pag may mga nangyayari sa atin, mga kapwa Muslims natin, kapwa Pilipino, kapwa INC natin, we feel them. Kasi may damdamin tayo. Hindi katulad nitong Bangag na ito. May pakialam nga ako sa taong hindi ko kakilala. Diba? Dito, homeless o sino pa man, how much more kapwa-tao mo, kapwa Pilipino mo. Tapos itong putang inang Bangag na tong baka ng inang hindot. Diba? Jutang Ginemes. Ang sarap talagang bitayin. Okay? Dapat yan, sabi ko nga, pag nag-change of government or leadership, yan ang unang-unang ipasa ang GTAI, executive. Sabi ko, kung ako nandiyan dyan, executive number 111, gorgor all the legislators. Again, sa aking mga palanggang KOJC family, I'm so happy, but again, lalo tayong tumatapang. Sabi nga nila, ang sundalong sugatan, lalo tumatapang. The more na ginaganito tayo, lalo tayong tumatapang at kapit lang tayo. Kasi nandito naman tayo lahat, sama-sama, believe it or not, lahat po, mga kaibigan ko dito na nakatutok dito sa issue na to, hindi rin nakakain ng maayos at hindi rin nakakatulog.
And I hope makatulog tayo ngayon dahil, sabi ni Linda Amandel, nakakaiyak talaga. Diba? Iiyak ka na lang, pupunta ka ng CR, pupunta ka somewhere sa kwarto, pupunta ka sa cabinet, hindi nawawala sa isip mo, tutulo na lang yung luha mo, kasi nakikita mo yung kapwa mo, ginaganito, di ba? Alam nyo, may nabasa ako na comment. Sabi na nag-comment, siya ay Muslim siya. Sabi niya, kaming mga Muslim, okay? Kung gagawin nyo yan sa aming mosque, right? Ang tawag sa inyo. Doon sa inyong simbahan. Kung gagawin nyo yan sa amin, pupulbusin namin kayo. May nabasa ko. Pero dito sa KOJC, okay? Nakita nyo yung mga, di ba? Makita mo yung mga nakahiga na yung mga polis. Alam mo, nakikita ko nga, habang tinitignan ko sila, sabi ko kung yung mga polis na nakahiga na napagod, alam mo, pasalamat kayo. May nag-comment din. Hindi ko lang alam kung sa SMNI ko ba narinig yun o nabasa ko lang sa comment. Basta totoo yun, pasalamat kayo na itong mga bata pa yan, yung karamihan, yung age nila, mga 20s lang yung mga nasa kalsada. Pasalamat kayo, sila ay hindi nila, pinairal yung kanilang pagiging likas na mapuso. Kasi lahat tayo, we are, ano tawag dyan? Innate naman sa tao yung magalit ka. O ipaglaban mo yung o magiging mapuso ka, especially kung may nangamatay na sa iyong sa iyong sa iyong hanay. Ang sabi niya sa hulihin si Kebolo, edi hulihin mo. Ulol ka pala hulihin mo. Hindi pa nga convicted, pero doon sa Senado, nakita niyo sinabi ni Inday kung bakit nandito pa yung convicted na si Franz Castro. Galit na galit sila, di ba? Pamaya, pupunta tayo dyan. Sabi ni Nenel Ricabo, madam, nakakaiyak talaga. We feel the pain. Magkaiba man ang religion natin. Yes! It's not about religion at all. It's about you as a human being na mayroong heartbeat. Na totoong may puso para, you're aware kung ano yung tama at mali. Itong jutang genimes na bangag na to, di ba? Kaya dapat tanggalin nyo na yan Tanggalin nyo na yung nayupak na yan. Mga kababayan. Punta tayo kay Inday. Sino nakapanood sa inyo ng Sino nakapanood sa inyo ng hearing? Dapat kaya na pa tayo mag-vlog. Kaso lang, sabi ni Super Bon Belhudas talaga si Marcos. So kaso lang nanood nga tayo ng hearing at talagang dinurog sila ni Inday. Alam mo, sa totoo lang, dati kasi, nung ako'y budol na bulol kay Bangag Jr., hindi ako talaga nanonood hindi naman sa hindi ka nanonood. Pag may mga hearing na ganyan, hindi ako nakatuto kay Inday. Okay? Nababasa ko lang yung mga short message niya. Pero first time ko talaga nakanood na from start to bottom, hanggang matapos, tinapos ko siya. Sabi ko, oh my God. Ibang klase to, sabi ko na gano'n, ibang klase to, talagang nilunok sila ng buo. Paano sila nilunok ng buo? Mga kababayan, ang pinag-usapan nila doon ay budget hearing for 2025, kung saan babalangkasin nila yung proposed budget for the next year. Okay? Meron din inireport natin sa inyo, inireport na ibang mga vloggers sa inyo na ang plano, kahapon yata yun, nag-vlog tayo, na ang plano ni Tambahudas at ng mga buwaka ng inang legislators ay i-defund si Inday. Ibig sabihin, hindi nila bibigyan ng budget. Okay? Ngayon, kanina, nag-hearing doon at nag-intro si Inday. Sinasabi niya yung mga proyekto ng kanyang opisina, like burial assistance, magnegosyo taday, educational, so on and so forth. Kung ano-ano pang mga proyekto ng kanyang opisina. So, ito na mga hitad. Ito na mga hitad. Okay? So, ngayon, in-interpolate na siya ng mga buwaka ng GNMS na pare-pareho ng script. Okay? Di ba? Ang pinag-uusapan, ang title nga doon sa Congress, hindi ka lang pwede mag-comment kasi naka-block yung comment nila, mga talawan kasi. Okay? Senate hearing, okay, on Senate hearing on 2025 or budget hearing, okay, on 2025. Okay, something like that yung title, di ba?
So, ang tinatanong, alam mo, tama talaga si Inday na umpisa pa lang, ay may script sila o may talagang target sila. Target talaga nila si Inday. Bakit ka mo? Saan ka nakakakita ng budget hearing? You talk about 2025 for the next year, ang pinag-uusapan ng mga jutang ginimes, iisa lang ang kanilang target. Talk about the 125 million, okay, na confidential funds noong 2022. Kaya nga ang sagot ni Inday sa kanila dyan, mga palangga, talagang tawang-tawa ako. Alam mo, ibang klase to si Inday Sara. So, at ang napakaganda pa ng sinabi ni Inday, ang sabi ni Inday kanina, sa lahat ng kanyang mga sa kanilang mga bawat tanong na ano tong 125 million, right? Tama ang pagsabi ko. 125 million. Okay? May sinabi pa yung pusit. Sulat ko yan. Nga yung pusit kanina. 125 million. Ang sagot ng Inday, Madam Chair, sabi niya, I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal. Okay? The question and answer, sabi niya, and I will leave it to the House and Representatives to decide on the proposal as presented. So, ang sinasabi ni Inday, ang sasagutin niya lang doon sa budget hearing na yun, di ba? Nire-refuse niyang pag-usapan yung 2022 kasi ang pinag-uusapan doon is 2025. Tapos hindi sila makaporma. Alam mo, natawa talaga kasi paulit-ulit na sinabi ni Inday. At saka, nag-submit na. Okay, nag-submit na si Inday ng kanilang, yung explanation, about that, kung ano yung mga budget for 2025. So, may mga nagtanong, yung last part, Asidre ba yun? Something, ang pangalan niya. Anyway, doon sa pinaka-last part na sinasabi ni Inday na, na-submit na namin yan. Kapag nandoon na yan lahat. So, ibig sabihin, hindi sila nagbasa kasi hindi nila binasa, hindi nila tinutukan yung 2025 na budget presentation ng Office of the Vice President kasi their plan, sabi nga ni Inday, sabi nga ni Kimbo, yung chairman ng committee is they have to stick with the plan. Ano yung they have to stick with the plan? Kasi inutusan sila ni Tambaluslos na pag-usapan, okay, ang 125 million na yan naman ang panira nila kay Inday. Na sa Davao City at sa buong bansa. Okay, and at the same time, mga palangga, ongoing yung auditing sa Commission on Audit at sa, yung may case din sa Supreme Court. So, ang gusto nila, talagang akala nila mag-isa nila si Inday, pero sila yung nilapa. Kasi hindi sila nagtututok. Kita nyo, lahat sila halos, maliban kay GMA. Okay, tapos yung isa doon, was it Ungab at saka Mayor Alvarez doon, na somehow hindi nakisali sa kanilang, try nilang si Inday, try nilang kuyugin, di ba? So, every time na magtanong sila ay patungkol sa 125 million budget ng Confidential Fund 2022, I will ask you, questions, mga palangga. Yung ba yung mga legislators, mga taksil, mga kawatan, mga buwakan ng ina, pare-pareho ba yan ng mind setting? Tayo ba pare-pareho? If you talk about the same, let's say for example, sasabihin ko sa'yo, anong masasabi mo sa salamin na to? Diba? Example lang. Ano ang makukomment mo? Paano mo i-describe ang salamin na ito? Or sabihin nga na lang, paano mo i-describe yung alindog ko? O whatever. Diba? Pare-pareho ba tayo ng sasabihin exactly yung wordings? Sasabihin ko, itong salamin na ito ay kulay blue. Ano ba itong kulay? Kulay blue at kulay brown, favorite color ko. You know what I mean? Itong magpaliwanag, 10 tayo, paano mo, you describe this, pair of, glasses. Sasabihin ko, ang salamin na yan ay blue and brown. Yan ang paborito kong color.
Mag-expect ba ako pag tinanong kita, anong ito, ganon exactly yung word mo? Kunyari, si Jay. Sabi ko, Jay, paano mo paliwanag yan? Ay, sabi niya, ang salamin na yan ay blue and brown. Favorite color ko. Pag tinanong ko naman si Lolit, ganon din ang sagot. Ang salamin na yan ay blue and brown, favorite colors ko. Ganon po yung nangyari doon sa budget hearing nila, na instead of 2025 budget hearing ang pinag-uusapan, ang target nila ng mga Jutang Cinemas 125 million confidential fund. Paulit-ulit sila, kaya paulit-ulit din ang kaning sagot ni Inday. Mali ka ipa-viral yung stick to the plan. Okay? Or stick with the plan, sabi niya. In Kimbo, yes. O, mga hudas talaga. Tapos, ang nakakaloka pa doon, mga palangga, galing ni Sara doon. My God, ang sagot pa, ang sinabihan pa ni Sara si Franz Castro na sabi niya, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat of the House of Representatives. Imagine mo yan, convicted, then you compare to Pastor Quiboloy. Si Quiboloy ba convicted? Hindi. Pero ang convicted na child abuser, okay, at sabwatan o nakipag-conspire sa mga rebuilding makakaliwang grupo ay nandoon. Katulad yung Raul Manuel na sinabi din ni Inday yun, di ba? At habang sinasabi ni Inday yung convicted ka, na bakit nakaupo ka pa dyan, at gusto nilang ipastrike yung o ipatanggal, ipabura sa minutes of hearing yung salitang yon. O, di ba nga putang na bakit hindi ba fact, hindi ba, what do you call that? Tama o factual or nandyan dokumentado na si Franz Castro ay convicted. Kaya lang siya nandiyan dyan kasi what? Siya ay nakapagpiyansa ang ulol na yan. Oh. Ngayon gusto nilang ipabura. Ngayon nakakatawa dahil ilang beses ko ilang beses ko narinig yung sagot ni Inday. Yung mga hayop na yan, lalo yung Benny Abante, pikon na pikon. Actually, sila yung napikon kay Inday. Alam mo, sabi ko nga, we have to admire Inday kasi ang ganda ng niya, deliver ng mga pananalita. Yun is malumanay, pero talagang may ganon pa si Inday. Okay. Ginaganon niya. Ika muna, ako muna magsasalita. So, yeah, sabi ni Louie Lopez, salamat kay GMA. O somehow, di ba? Ano daw? Okay. Gugurgurin kitang ulul ka. Okay. May ginurgur tayo. I'm so happy. Sabi ni Aki, hindi maka-move on si Slayer talaga. Yeah, Savage and Slayer talaga, sabi ni Sarah. Slayer talaga si Inday. Sabi ni Garlando, isa rin itong ambisyoso si Tambaluslos. Tama ang sabi ni Ferrari, mas matindi pa si Inday kaysa sa kanya. Ayun na, so lahat sila ganon. Lahat sila, mga palga, actually, sabi ng mga kongresistang, mga kongresista, parang sinasayang lang daw nila yung oras. Okay? Parang si Inday yung sinasabi nila. Kayo nagsasayang ng oras, kayo nagsasayang ng budget. Kaya sila, ganun mga palga, pikon na pikon kasi gusto nilang litisin si Inday doon sa kanilang teritoryo. Imagine nyo, si Inday lang mag-isa versus sa mga demonyo. Kasi, sabi ni Inday, yung invitation, siya, the vice president, or yung kanyang mga executives para, magbalangkas doon sa budget hearing na yon. Ang sabi naman nakakatuwa siya. sabi niya, nagdesisyon siya na hindi niya lang naisama dahil nakakuha nga siya ng information na, na ang pag-uusapan, igigisahin or gagamitin yung kapangyarihan nila para i-contempt itong mga executives ni Inday sa Office of the Vice President. Kaya sabi niya, minabuti niya, hindi ito eksakto sinabi, pero ito yung konteksto na hindi niya na minabuti niyang hindi na lang niya pina-attend
kasi ayaw niyang i-contempt itong mga ito, yung mga office ano niya, kasama niya sa Office of the Vice President kasi kawawa naman na malayo sa kanilang pamilya, hindi makauwi, so parang hinarap na lang niya. Di ba nakakabilib yun? Di ba? Kasi pwede pala nilang i-contempt si Inday. Oh, ngayon hindi lang makontempt, takot sila. Eh di ba ang yayabang ng mga buwaka ng inang yan? Pag sumagot ka ng hindi ayon sa panlasa nila, iko-contempt ka. Bakit di nyo kinontempt si Inday? At nang nakita nyo sana yung hagupit, okay? Nakita nyo sana. Sabi ni Osman, BP Sara pa rin kami kasi totoong tao. Hindi mo brang plano ni Tambaloslos. Oo nga, sa September 10 uli ang hearing. Ayun. Sabi ni Dennis Pineda, si Dan Fernandez kunwari pa, pero sunog din kay VP. Ay, oo. Kasi, sinasabi niya na, sinabi daw ni Inday na mayroong conspiracy theory. Wala namang sinabing ganun salita. Alam mo, sabi nga, di ba, thinkers are doers. Yung mga nasa isip nila, sila lahat ang gumagawa nun. Sumasagot lang yung Vice President. Ang gusto niya, tanungin niyo siya sa 2025. Ang dami niyang pasakali. Kasi mga tanongan nila doon, paano, ito katulad ni Garin, di ba? Paano daw mag-apply, lumapit sa Office of the Vice President ng Burial Assistance, na ganito, ng ganyan-ganyan. Leading yun eh. Kumbaga, nagbubukas sila ng tanong para sagutin sila ni Inday, para makakuha sila ng butas, para nila litisin na akala mo sila yung mga hukom. Yung pala sila ay mga jejimon. Ngayon, mga kababayan, ano pa yung napansin ninyo? Board na nga si VP sa kanila eh. Oo nga, sabi ni Kylie. Malaking panalo ito kay VP Sara. Exactly. Oh, sobrang galing, sabi ni Jennifer Valdez si Inday Sara. Ngayon, mga palangga, okay? Ang sinasabi ng isa yung Cloud Bautista ba yun? Okay? Alright. Yung sinabihan niya si Inday na parang pusit, okay? Na kapag nasukol ay magbubuga ng maitim na tinta, parang ganon. Eh, sino bang mukhang pusit sa kanila? Diba? Ano nasusukol? Sila ngayon nasusukol. Tapos gusto nilang sabihin na, oh, Mr. Chair, okay? Mr. Chair, mga ganyan-ganyan, di ba? Mr. Chair Chuchu, sabi niya, we're here para malaman ng taong bayan kung sa bawat sentimo saan natin ginagastos ang pera ng bayan. Eh, mga buwaka ng Janimeso, hindi nyo na nga maipaliwanag sa taong bayan yung MOOE ninyo? Di ba? Yung operating expenses ninyo? Oh, hindi nyo maipaliwanag, tapos gusto nyo detail by detail ang sagot ni Inday Sara. Ay, nandun yung Commission on Audit. Kaya napakagaling eh. Sabi ni Inday, let the Commission on Audit, answer that question. Diba? Talagang sunog na sunog ang mga yawa. Oh. Ang lupit nilang magdiin ang tawag dyan? Mag-gisa. Akala naman nila magigisa nila. Tapos yung Abante, ano sinasabi ng Abante? I think nandito. Na sinasabi niya na tinatanong niya si Inday. Okay? Na sa palagay mo ba na ang trabaho nitong itong Congress ay mag-scrutinize ng budget? No, sabi ni Inday. Dahil sagot ni Inday sa kanila, mga palangga, iisa lang ang sagot ni Inday sa kanila at naloloka sila dahil syempre, pikon na pikon ang mga buwaka ng Janimes kasi gusto nga nilang what? Gusto nilang talagang litisin si Inday patungkol dyan sa 125 million budget na 2022 budget pa yan, confidential fund na yan, at gusto nilang manaig yung kanilang script. Okay? Imagine mo pati libro, pati tungkol sa not vice president, tungkol sa libro okay lang actually. Pati doon sa pagiging Secretary of Department of Education. Saan nilagay nila doon, 'di ba? Budget hearing, 'di ba? O Vice President 2025, Office of the Vice President plus and
Department of Education. Pero syempre, hindi pwede kasi wala na nga si Inday doon, nag-resign na siya. So nakita ninyo, tapos sasabihin ng mga buwaka ng ina, wala naman tayong, parang wala daw silang mahita kasi hindi naman daw tinatanong yung mga importanteng tanong. Kailan naging importanteng tanong yung mga irrelevant na tanong? Na ang usapan niya ay Office of the Vice President, ang pinag-uusapan, Office of the Department of Education. Nakita ninyo? So, sunog na sunog sila. Kaya alam na alam ko na kung ano isasagot ni Inday. The same, ano pa rin, the same answer. Sana wag manahimik. Ano? Sabi ni Palangga. Sabi ni Jillian, si Abante ay nagmumukahing ipatawag din nagbumungkahi na ipatawag si PRD, pero kay VP Sara pa lang, wala na siyang magawa, sabi ni Jillian. Sabi ni Erman Oteda, yung Cloud Bautista na yan, congressman yan sa Davao Occidental, nakapit sa mga Duterte noong 2016, kaso ngayon bumaliktad na. Yun na nga, kasi kumakapit na sila kay Tambahudas. Okay. Para makontempt ay may ground sila na mag-file ng impeachment. Yun na nga. Yeah, yun naman sinabi ni Inday, di ba? So, their intention para magkaroon sila ng butas or, mahulog si Inday sa kanilang patibong para makapag-file sila ng impeachment, which is yun naman talaga ang purpose ni Tambahudas. Yun ang purpose ni Lisa Tanas. Yun ang purpose ni Bangag kasi gusto nilang matanggal si Inday sa pagiging Vice President kasi nga takot sila na si Inday na ang susunod na presidente. Yun ang katotohanan doon, mga kababayan. Kaya naman yung kanilang mga katanungan, okay? What? They have to stick to the plan. Mag-stick sila sa plan. What's the plan? Litisin si Inday. Pahiyain sa kanilang mga script. Pero hindi sila nagwagi dahil mas magaling sa kanila yung kanilang tinatanong. Imagine mo lahat sila may script. Ano ba si Inday doon? Ang binabasa lang ni Inday doon yung kanyang template. 'Di ba? Yung kanyang template, mga palangga, every time na irrelevant yung tanong ng mga yawa. So, syempre, ready na yung kanyang sagot. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal. The question and answer, sabi niya, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Okay? Paulit-ulit kasi ang in-reiterate ni Inday, yung mga tanong nyo, mga walang kwenta. Ang mga tanong nyo leading to what? Para magkaroon si Inday ng mga statement para pagbabasihan ninyo ng inyong kadyutahang impeachment o kung ano pa man. Lahat kayo dyan sa Congress, mga julul, hindi lahat, may mabuti pala doon kanina. Mga julul. Kasi, alam mo, nakakatawa eh. Alam mo kung bakit? Lahat sila may script. Si Castro, okay? Habang nagsasalita, at itong si Raul Manuel, may mga nagte-text sa kanila. At binabasa nila lahat. Ibig sabihin, hindi po galing sa kanilang utak, sa kanilang mind, yung line of questioning. Kasi meron silang udas. Mayroon nagsasabi sa kanila, ito itanong mo, di ba? May mga nasa behind the camera na ito itanong mo kasi hindi umubra. Kasi ang matalinong tao at nasa tama ang puso at isip, spontaneous yan. Nakita niyo si Inday? Okay. Kaya muna. Di ba, hingga nga, parang nasasalta, dire-diretso eh. Ang galing nun. Yung tungkol sa editor, I think editor ang tinatanong, di ba? It's not author. Sino po ang editor? Dahil nga, punta tayo dun sa libro na sinasabi ni, yung tungkol sa kaibigan, the book, di ba? Sinasabi nila doon yung tungkol sa, yung error daw na instead of dahon ng banahaw o dahon ng anahaw, parang ganon. So, ang sinasabi nitong Raul Manuel na ito, na sabi daw ng mga magagaling o expert o whatsoever, di ba? Dapat pag nagsabi siya, magagaling na writer or illustrator o whoever, dapat nag-cite siya, sino yung magagaling na illustrator. Kasi ako, pag sinabi kong
may magaling na forensic expert. Eto, kinat ko lang yung yan yung best regards. Ayan, tinanggal ko lang yung kanyang for privacy, dahil nakapirma tayo ng kontrata doon sa sa forensic analyst, di ba? And sabi nga niya, willing siya pumunta sa korte dito sa authenticated bangag. Tinanggal ko lang itong kanyang pangalan kasi nagpa-follow ako ng agreement namin. Best regards, may tao yan na pumirma. Eh sinasabi niya, ayon sa ating magagaling na illustrator, ito yung dapat yung standard ng pagsulat ng libro, mga putang ina. Yun ay mga katang isip. Dapat nag-cite ka, sinong magagaling doon? Di ba? Magagaling na rebelde, NPA? Buti si GMA nagsalita, sabi ni Josie Morillo. They tried to take her word against her, sabi ni Zara Lina. Tama ka palangga. Sabi ni Erendio Mamical, isa pa itong kapwa namin LGBTQIA na kongresista, na iinis ako. Oo nga, isa pa yon, yung bruhang, di ba? Di rin daw naman dito masasagot. The same script nga eh. Madam Chair, sayang naman yung ating oras kasi hindi naman grab. Sabi niya, napakaganda ng mga katanungan na hindi naman nasasagot ng Vice President. Paano naging maganda ang mga tanong na irrelevant sa usaping 2025? Paano naging maganda ang tanong na lahat coordinated? Paano naging maganda ang tanong na ang target ng script nyo ay para kayong nasa korte na wala naman kayong alam. Umaasa pa kayo sa mga text messages ng inyong mga, abogado nyo ba, inyong mga taga-bulong. Di ba? Hindi sila nakakapagsalita ng galing sa kanilang thoughts or mind. Kasi ganito yan, mga palangga. Although you need, like, let's say, for example, di ba? Although, hindi naman tayo kongresista, pero kapag mga ganyan, you have like, may mga data ka, like may files ka, like syempre yung mga numbers, di mo naman kaya kabisaduhin yan eh. Let's say may mga quotation, may sinabi yung ganito na ganyan. Meron kang ganyan. Pero at least, magbe-base ka sa iyong katanungan the way na sinasagot ka ng iyong in-interpolate o ginigisa na try mo isa. Hindi eh. Mr. Chair, anong masasabi mo sa ganito, ganyan? Minsan nagkakamali pa silang basahin. Ano ibig sabihin niya? Orchestrated. Kasi ang tunay na magaling na mambabatas, inaral mo na ang iyong pag-uusap. Let's say, for example, ganyan, ano ba to? Ano yung pag-uusapan natin bukas? Budget hearing? Ano bang kasi ahead of time, sinubmit na sa committee na yan yung mga pag-uusapan. Ano ba yung kaya sabi ni Inday, mag-refer ka doon sa presentation ko, sa sinabi niya at sinubmit niya doon sa Congress, lahat yung mga PowerPoint niya. Di ba? Bago ka sumabak, kumbaga sa gera o kahit sa school, when you're studying high school, college, di ba? Pag may mga may mga defense tayo, thesis and everything, di ba? Binabasa mo. Ano ba to? Ano bang subject natin? Hindi po pwedeng nasa gitna ka ng stage, ay teka lang, titignan ko yung script ko Yun yung ginagawa ng mga buwaka ng Genemis na yun. Titignan ang script, titingin sa cellphone, kasi baka nag-text sa si Tambahudas, o sasabihin mo, tanungin mo yung tungkol sa burial assistance, o tanungin mo yung 120 million, bakit nagastos na ganito? Joke, ang Genemis, tapos na nga yun eh. Kumbaga, it's not tapos, but actually, nasa proper venue na. Ang gusto nila doon palangga, talagang, yun si Inday, i-portray sa mainstream media, parang ang headline, I don't know kung anong headline, ito hindi makasagot o ayaw sagutin. Tanga. Gusto niyang sagutin. Pero you have to stick doon sa topic. Ang topic, 2025 budget. Not 2022, not 2023. Di ba? May coach ang mga representative, sabi ni Hart 214. Dapat tanungin sana si Castro. First and foremost, their line of questioning was not germane to the scope. Tama. Sabi ni Palangga, germane to the scope of the topic that was supposed to be discussed. Sabi ni Goodbye Philip. Yun na nga Palangga ang sinasabi ko. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa pagiging sekretary ni Inday sa Department of Education.